OFW ka ba at pangarap mong makapag-ipon ng 100,000 piso para sa pamilya mo? Ang tanong, paano mo ito magagawa ng mas mabilis, kahit mataas ang gastos at maraming temptasyon sa abroad? Kung gusto mong malaman ang step-by-step strategy, tapusin mo ang video na ito, baka ito na ang simula ng unang milyon mo. Watch until the end, may bonus tip ako para sa'yo. Alam natin, hindi madaling maging OFW. Malayo ka sa pamilya, at bawat sweldo, hati-hati na agad, para sa bahay, tuition, bills, at remittance. Pero kahit ganun, maraming OFWs ang napatunayan na kaya talagang mag-ipon ng 6 figures kung may tamang sistema. Ang goal natin ngayon ay simple, ang unang 100,000 piso. Bakit 100,000 piso? Dahil ito ang magiging foundation para makapag-invest ka, makapag-umpisa ng negosyo, at makaramdam ng financial freedom. Ikaw, ilang taon ka nang nagwo-work abroad? E-comment mo sa baba para makita ko kung saan ka na sa journey mo. Ito ang mga steps na pwede mong gawin. Step 1. Clear goal setting. Una, ay latag natin ang goal. Kung 100,000 piso ang target mo, hatiin natin ito. Kung gusto mo in 12 months, kailangan makapag-ipon ng 8,333 piso per month. Kung 24 months, 4,166 na piso per month. Simple lang, pero once na may numero ka sa utak, mas madali kang mag-guide. Step 2. Pay yourself first, automatic savings. OFWs, tandaan nyo ito, huwag hintayin ang sobra bago mag-ipan. Unahin ang ipan bago padala at bago gastos. Pwede kang mag-set up ng automatic transfer sa bank account sa Pinas na hindi mo gagalawin. Halimbawa, 500 piso 1,000 piso kada sahod, automatic na napupunta sa ipon account. Kung nagse-set aside ka na ngayon ng kahit 10% ng sahod mo, e-type mo sa comments ang salitang, started. Step 3. Cut down on wants. Alam ko, minsan tempting bumili ng bagong gadget, branded bag, o mag-luxury travel. Pero isipin mo, bawat 10,000 piso na ginastos mo sa luho, equivalent na yan ng halos 2 hanggang 3 buwan ng ipon mo. Hindi natin sinasabing huwag mag-enjoy, pero limitahan. Quick tip, gumawa ng rule na, 1-1 katumbas to savings. Kung bibili ka ng sapatos worth 5,000 piso, dapat may 10,000 piso ka ring nailagay sa ipon. Step 4. Increase income with side hustles. OFWs have an advantage. Marami sa inyo may skills na pwedeng pagkakitaan online. Pwede kang mag-freelance, mag-online selling, o mag-invest sa small digital business. Kahit extra $100 per month lang, malaking tulong na para mapabilis ang pag-ipon ng 100,000 piso. Step 5. Track your progress. Maglagay ng tracker, notebook, Excel sheet, o savings app. Makikita mo yung progress mo from 10,000 piso, 20,000 piso, 50,000 piso hanggang maabot ang 100,000 piso. Trust me, sobrang motivating makita yung numbers na tumataas buwan-buwan. Bonus tip, OFWs, huwag kalimutan ang emergency fund. Kasi kung wala ka nito, baka isang unexpected expense lang, ubos ang ipon mo. Maglaan ng at least 20,000 piso 30,000 piso as safety net bago ilagay lahat sa investments. Kung susundin mo ang simpleng steps na ito. 1. Clear goal. 2. Pay yourself first. 3. Cut wants. 4. Side hustle. 5. Track progress. Makukuha mo ang unang 100,000 piso mo, mas mabilis kaysa inaakala mo. Question, o-feel ka ba ngayon? At magkano na ang naipon mo so far? E-comment mo at e-share sa baba ang iyong kwento sa pag-iipon para ma-inspire ang kapwa natin OFWs o kahit hindi OFW. Kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutan mag-like, mag-share sa kapwa OFWs, at mag-subscribe para sa mas marami pang money mindset at motivation tips. Ako si Ginhawa Pinoy, at lagi kong paalala, ang maliit na ipon ngayon, magiging malaking yaman bukas.